Naka-mute ka, Mute Irene. ka, Irene. Ayan. Hello po, great morning everyone. I'm Coach Irene Moredo from Taal, Batangas. Nag-start lang yung journey ko sa isang simpleng invitation ng aking kumare sa isang nutrition club. That's why po talaga, sobrang po talagang, sobrang na, naaano ko siya, na nai-imagine ko paano kung hindi ako nag-start sa Herbalife. Paano kung hindi ko sinimulan na baguhin yung mindset ko that time. Ano na kaya si Coach Irene ngayon? 5 years from now, may mababago ba talaga sa buhay ko kung hindi ko ako nag-risk ng ng kung hindi ako nag-risk ng nabaguhin ang aking sarili at ang aking community gagalawan. So, I'm Coach Irene Moredo po uli from Taal, Batangas. As you can see, I weigh in 95 kilos na mag-start ako Herbalife Nutrition. Sobrang daming discomfort sa katawan. At the age of 32, ang dami ko nang nararamdaman na hindi siya typical na dapat nararamdaman ng ganong edad. So buti na lang na-meet ko ang Herbalife with my kumare. Dinala ko sa isang nutrition club. Doon ko nakilala si Herbalife talaga doon ko nakilala sa Herbalife talaga na hindi pala talaga simpleng pagbabawas lang ng timbang. So, thank you Herbalife Nutrition dan sa goal na nakuha ko, dun talaga nabago yung buhay ko at ng family ko. So, from 95 kilos down to 65 kilos, ayan. So, sobra akong thankful kasi doon sa pagbabawas ko ng timbang, nagkaroon ako ng community na ginalawan. Doon sa community na to all day na ginagawa ko yung journey ko with Herbalife, may mga nakaagapay na coach sa akin. So, yun pa lang so na nag-guide sa akin para maabot ko yung journey na gusto ko. So, dahil dyan, narito po ako, akin pong bibigyan sa inyo yung task for today. Bibigyan ko po kayo ng learnings about kung paano ba natin malalaman yung hidden sugar sa bawat kinakain natin. Next slide po, please. Okay. How to find hidden sugar and cut them from your diet. Okay. By Susan Bowerman. Okay, si Susan Bowerman po. Next slide, please. Ay, wala na. Okay, by Susan Bowerman. Okay. Nowadays po, uh, pa-back please. May nauna po pong slide. Okay, si Susan Bowerman po is a Senior Director Worldwide Nutrition ng Education and Training. Please. Okay. Next slide. Next slide, please. Yan. Nowadays po, people are eating a healthier choice since nagkaroon po tayo ng fascinating time way back. So ang tao, nagkaroon talaga sila ng idea paano aalagaan yung sarili, kung paano kakain ng tama. Kasi nagkaroon sila ng time para magkaroon sila ng self-love. Kasi nung panahon na yon, sobrang dami ng ating mga mang, sobrang dami ng ating mga in-discomfort this time. Natakot tayo, na dumating tayo sa point na hindi natin alam kung hanggang saan lang tayo. Okay? So, during fascinating time, according to research, people are consuming high quantity of carbohydrate. So talagang naging kaugalian na ng Pinoy kumain talaga ng more on carbohydrate. Kasi yun talaga naman talaga yung nagsusustain ng energy natin. Pero the question is, tama ba yung carbohydrate na ini-intake mo sa loob ng katawan mo? So, ano po ba yung mga carbohydrate talaga dapat na atin talagang ini-intake? So, we have like whole grain, yung plant protein, ayan, unsaturated fats, and lower intake of added sugar. Dapat may idea po tayo kung paano po natin siya, kung
confuse everybody. So kahit naman po sino nakukonfuse, pag sinabi kasing sugar, iniisip ng tao, asukal. Yun kasi yung typical na pumasok sa utak ko kapag sinabing, ay, more on sugar ang kinakain ko. Typical na pagkain na nilalagyan ng sugar. But, hindi pala siya ganon. So, ang kailangan pala, honestly po, kahit tayo ay health conscious, according to 1 out of 10, hindi po talaga aware sa hidden sugar na tinatawag. So, but 9 of 10 po ay hindi po siya aware, main cause kung bakit because of lack nutrition, ayan, education, to safety navigate, and their ways of consuming the products. That's buy in the grocery store. Siyempre, pag bumibili pa tayo, wala naman tayong idea, gaano ba kadaming sugar yung kinakain natin? Gaano ba kadaming sugar yung makukonsume natin kapag binili natin yung food na yon? So, wala tayong idea about doon. Pero, kaya malaking factor yung wellness coach talaga na may mag-guide sa'yo during the program, na may mag-guide sa'yo during your wellness journey. Why? Kasi dun sa part na yon na inalagaan ka ng coach mo, panalo ka na dun eh. Na inalagaan ka ng coach mo, binigyan ka ng about sa learnings, about dun sa, ay, ganun pala yung sugar. Akala ko yung typical na sugar, yung sugar na kinakain na nilalagay lang sa food. Pero hindi. Almost lahat ng carbohydrate, meron siyang sugar. Aalamin mo lang gaano kataas yung sugar content ng pagkain na kakainin mo. So, meron tayong 3 category ng sugar. So, meron tayong low GI, medium, and high GI. So, dun sa part na yon, ituturo sa'yo ng coach mo ano yung mga pagkain na low in GI, medium, and high in sugar. Okay. Next slide po. Next slide, please. Thank you. Okay. Okay. What a hidden sugar? Pabak po ng isa po. Thank you. Ayan, what are hidden sugar? So, hidden sugar unadded to food. Yun po yung mga nilalagay sa food that you may notice and obviously sweet. Sa mga merong processed food, saan po ba yun? Salad dressing, they are not sweet, pero madalas nga po maalat pa siya. Pero hindi natin alam, meron din pala siyang sugar content. Kumbaga parang pag sinabing hidden sugar siya, hindi mo siya nalalasahan, pero na-absorb ng body mo yung sugar content ng pagkain. Okay, so ito, example lang to. Screenshot nyo po to kasi importante maituro nyo po sa mga tao makakausap nyo. Ayan, 1 plate bigal, 5 grams of sugar na kasama siya. Ayan, 1 bowl of packaged carrot soup. Meron pa din siyang 9 grams of sugar. Ninyo, pero yung soup naman, hindi na pala siya sa sistema natin na talagang meron talagang sugar content na na-absorb yung body natin. Okay, but na sugar content. Next slide, please. Okay, hidden sugar may added calorie, lead weight to gain weight. Diba? Number 1 pa lang po. Yan. Gain weight and nagiging cause din siya ng pagtaas ng sugar ng tao. So, wala tayong idea kung bakit talaga ako, hindi naman ako makain ng matatamis, pero bakit ako nagigain ng weight? Bakit ako nagigain ng weight? Hindi naman ako kumakain ng more on sugar. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, as I said kanina, meron mga pagkain na talagang mga hindi mo aakalain na may matataas na sugar. Okay? Number 1, meron akong 5 tips para po ma-reduce yung sugar intake na kakainin natin. We have ano po ba yung mga pagkain na kakainin natin. So number 1, you need to read nutritional label. Importante yan. Lalo Coach Irene, are you still there? Sige po. Pero meron picture po, no added sugar. Kasi added sugar, lalo sa mga bukana ng mga label na bibig, tingnan nyo din yung nutritional packs. Kasi yung nutritional packs, hindi yung po yung talagang kaakibat. Ano po, nasa nutritional level po, hindi po ba ako naririnig? Okay na, Coach. Sige, go ahead ulit. Okay na.
Okay pa. Okay, so read nutritional label. Importante po talaga, nagkakaroon po tayo ng idea. Ano yung ating ilalagay sa cart natin kapag nasa grocery store tayo. Kasi nagkakaroon po kasi tayo ng ng take note food syrup, fruit juice, they are added sugar po. Example po, yung milk, hindi naman talaga siya matamis, pero bakit siya mataas ang sugar? Kasi meron siyang lactose. Okay? So, importante po na nakikita natin, hindi naman po porque nakita natin sa label ng ating binili, may nakalagay talaga, usually may makikita tayo sa label pag nag-grocery tayo, meron sa buka na may nakalagay, no added sugar. But, when you found the nutritional facts, makikita nyo po doon, ano yung ilang sugar ba ang nakaakibat doon sa pagkain na yon. So, hidden agenda na nasa labas siya, kaya nga po talaga make sure na kapag bumibili tayo, read nutritional label. Importante po yun, kasi hindi naman po ilalagay yan dyan kung hindi talaga siya nakalagay doon na ingredients sa loob ng pagkain na yon. So, wag po tayong masilaw doon sa nakalagay ng added sugar. Tingnan natin yung nutritional level or nutrition facts na meron doon sa bibilhin nyo pong pagkain. Okay, number 2, use natural sweeteners. Importante yan. Siyempre tayo kasi mga Pinoy, nagiging kaugalian na natin na after meal, hahanap tayo ng other food para tayo magkaroon ng satisfaction sa kinain natin. Right? Di ba? Minsan, pagkakain natin, lalo pag kunain natin ay fish, yung malansa, something nakakaumay, di ba? Mamaya-maya, ay parang gusto ko ng chocolate para lang matanggal yung umay na pagkakain mo. Pero we have natural sweeteners na pwede nating siyang i-alternate dun sa mga pagkain na yon. So tulad ng fruits, ang fruits po natin, yung ating banana and apple, meron po siyang natural sweeteners. Hindi siya ganun kataas ang sugar na ma-adapt ng body ninyo na mag-lead kung bakit tataas ang timbang ninyo. Okay, number 4. Number 3. Dalawa na lang. Okay, number 3 po, enjoy naturally sweet flavor. Yan, maging natural lang po yung flavor ng ipapasok natin sa katawan natin. So sabi ko nga sa said kanina, yung mga fruits po, maraming mga fruits na matataas yung mga fruits na may mga lasa na siya. Na pwede mo siyang i-add para lang masatisfied ka. Kasi hindi naman pwede na wala tayo talagang source of carbohydrate, source of sugar. Eh, manghihina tayo. Doon kasi tayo kukuha ng source of energy. But you need to know ano yung mga pagkain na pwede natin kainin na mababa yung sugar. Okay, next slide please. Okay, cut back on a liquid sugar. Kasi days talaga nagiging satisfaction ng tao uminom ng mga sugary drinks. Kasi ang tao kasi ngayon, kapag kasi nauuhaw, napapagod, lagi nagiging comfort food nila or comfort na ipinapasok sa katawan nila yung makakapagpa-refresh sa kanila. Pero hindi nila alam gaano kadaming sugar ba yung pinasok nila sa loob ng katawan niya. Alam nyo ba na every 4 grams of sugar equivalent ay 1 teaspoon of sugar? Na yung 1 teaspoon of sugar na yon equivalent of 1 cube of sugar. Di ba sobrang dami? I-imagine mo kung gaano kadaming sugary drinks yung pinasok mo sa katawan mo, ganun kadaming sugar yung iyong kailangang mag-sacrifice sa loob ng katawan mo na magli-lead kung bakit ka nag-gain ng weight, kung bakit ka nagkakaroon ng mataas na blood sugar level. Okay? And you may enjoy the drink. Sobrang dami. Next slide please. Sobrang dami ka Herbalife na mai-enjoy mo na drinks na pwede mo naman siyang enjoy na hindi mo kailangan mag-suffer na tumaas ang iyong sugar. So ngayon pa, marami nang nadagdag tulad ng ating active fiber complex. Sobrang gamit na gamit ko to kasi dito nakakatulong. Kasi ako talaga mahilig ako uminom ng mga pampa-refresh na na inumin. But buti na lang kay Herbalife may aloe and tea na pwede mo siyang gamitin para may alternate ka na para sa iinumin mo na sugary drinks na sobrang baba ng calorie at the same time no sugar. Okay, ang atin lang namang shake ang may sugar, but yung sugar na yun yung magsusustain sa energy natin. Sobrang baba. Imagine niyo yung ating 5 flavors nasa low GI siya. Between 16 to
23 lang yung glycemic index na meron ng ating shake, pero kaya niyang i-sustain yung energy na kailangan natin every single day. Kasi yung shake natin, meron talaga siyang natural sugar, na yung natural sugar na yon ay yung magsusustain sa energy natin. Okay? So, kaya talagang wag po kayo matakot kasi usually po yung ating shake po talaga, it's a flavor shake lang talaga siya na nararamdaman ng ating bibig pero pag nalalasahan ng ating bibig pero pagpasok sa katawan natin, wala na siya. Nagagamit na ng ating katawan for additional energy na hindi naman po ganun kataas ang glycemic index or sugar content na meron. Ayan. And that's my task for today. Thank you so much. Oh yes, thank you Coach Irene. So, naunawaan niyo na po ba ang about sa sugar?